played the hero, wala nang saysay. Yan po ang sinabi ni Senator Bongo, mga kababayan, dito po sa sinagawang hearing ni Senator Amy Marcos tungkol po sa ginawang pag-aresto, mga kababayan, ni General Torre. Meron pong tanong si Senator Jingo Estrada, mga kababayan. Panoorin po natin, gagawin po natin ang reaksyon. Itong tanong ni Senator Jingo Estrada, mga kababayan. Of his choice, General? Yes, sir. For 12 hours, he was there. Oh. Can't he speak to his client? Bigla niya They are there for 12 hours, sir, speaking to each other. Ano? They are there for 12 hours, Ano? speaking to each Alright. other, sir. One more thing that I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, pasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not? Ayan po yung tanong no, ni Senator Jinggoy, mga kababayan. Bakit ba ayaw papasukin? Sino ba yung ayaw magpapasok kay BP Sara dyan sa Villamor Air Base, mga kababayan? That is a decision, that is my call, sir. That is my decision, considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout Okay. the time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours General after first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President. So, pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, Yun. ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Weather Anak, ito. lang yan. Bakit hindi niyo pasok? Maliban doon, is this not a violation of Yun, mga kababayan. Bakit daw hindi pinapasok si BP Sara, mga kababayan? Kayo naman, mga bossing, Parang hindi nyo alam yung sagot. Alam nyo naman yung magiging sagot, mga bossing. Pag si BP Sara nakapasok dyan, mga kababayan, patay. Patay si General Torre. Malaking problema, mga kababayan. Nakita nyo naman yung dating ni BP Sara, mga kababayan. Yung chief of staff niya na si Atty. Zulueta Lopez, mga kababayan, nung na-contempt yan, pumasok doon sa kamara, di ba? Sa pinagdalang kay Zulueta, mga kababayan. Anong ginawa, mga kababayan? Napanood naman yung lahat, di ba? Nag-live. Nagwala, nagbanta, Ganun po nga si BP Sara, mga kababayan. Kaya kung ito ipapapasok ko ni General Torre, naisip ni General Torre siguro, mahihirapan siyang maisakay sa aeroplano papuntang dahig si dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Patuluyang kumapit to, yumakap kay Tatay Digong to, hindi bibitaw, mga kababayan. Baka pati sa gulong ng aeroplano, yumakap yan, hindi nyo mapatakbo yung aeroplano kahit mabuhat nyo pa si dating Pangulong Duterte, mga bossing, Ayan po, marami pong mangyayari po kasi tatagal lang oras, mga kababayan, aabutin pa hanggang bukas yan. Ayun ang mangyayari dyan. Gagawa ng paraan si BP. Sigurado yan, mga kababayan. Alam nyo naman, topakin ng ating Vice President. Sa madadala, masasakay sa aeroplano. Pero, maabala yan.
Aabutin hanggang kinabukasan yan, mga kababayan. Hanggang sa lumabas na yung TRO. Yung pinagsisigawan ng isang abogado sa labas na meron na daw TRO. Meron na daw TRO yung Korte Suprema, wala pa palang buwaka ng ito. Abogado agawa. Pag naabot po kinabukasan, malaking problema, mga kababayan. Ayun pong iniisip ni General Torre. Sa totoo lang, mga kababayan, pinakamahirap na utos sa lahat ng mga naging opisyal dyan ng mga pulis, mga kababayan, pinakamahirap yung kay General Torre. Una, yung kay Kibuloy, naranasan niya po yan, mga kababayan. Ilang araw siya nilang nagukay doon sa KOJC compound, mga kababayan. Ang order po kay General Torre, kailangan yung bago matapos yung araw na yon, kailangan mapalipad na yung replano. Trabaho lang, walang personalan. Yan po si General Torre. Huwag niyong sisiin si General Torre. Sumusunod sa utos yan Sa totoo lang, pinakamahirap po yung naatas na order sa kanya, mga kabayan. Kahit tanong sa mga kasama siguro mga opisyal ng mga pulis dyan. Pinakamahirap po nakakatang sa kanya. Si Kibuloy. Tapos si Duterte, arestuin mo, Kaya kakaiba po si General Torre, mga kababayan. Kahit mag-retire pa yan, papakinabangan ng mga susunod na mga uupo sa gobyerno yan. Gawin mong NBI chief yan, Bisa ko, metatak na yan, Matatakot na yung mga gagawa ng mga kasalanan, yung mag-o-order sa kanyang arestuin ang mga matataas na tao, yung mga high profile, yung mga untouchable. Trabaho lang, walang personalan, mga kababayan. Sumusunod lang sa utos si General Torre. Kung si General Torre lang ang masusunod, hindi niya gagawin yan. Alam niyo naman yan, kaya huwag niyo sisihin si General Torre. Pulis yan Trabaho niya yan Yung mga pulis na kay Duterte yung mga kalooban nyo, mag-resign na kayo. Dapat magserbisyo kayo ang mga Pilipino, hindi sa yung loyalty nyo nasa isang tao. Dapat sa bandila ng Pilipinas. Doon po dapat maglingkod, mga kabayan. Di po ba, mga bossing? Yun lang po. Kaya pag pinapasok si VP Sara Duterte, malaking problema ni General Torre. Ayaw niya nang umabot sa Davao. Yung pag sa Davao mo arestuin si Pangulong Duterte, malaking problema. Naranasan na po kasi ni General Torre yung kay Buloy. Mas mahirap sigurong arestuin si Pangulong Duterte sa Davao sa dami ng supporters doon yan, mga babayan. Kaya by hook or by crook, kailangan madala-dala. Maisakay sa aeroplano, tapos may deliver na sa daig para tapos ang problema ni General Torre, mga babayan. Hanggang dito lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa susunod nating talakayan, mga kababayan. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay po kayo!